You look like a zombie. Salubong ni Kyla sa akin habang papalapit ako sa table na kinaroroonan niya sa cafeteria. Jeez, thanks. Walang ganang sumalampak ako sa upuan sa tapat niya. Ano naman ang pinagpuyatan mo? Don't ask. Walang gana kong sagot bago ako sumubsob sa lamesa. Tapos na ba ang exam mo? Yes, nakasubsob pa rin ako. Was it that hard? No, that's not my problem. Yes, sagot ko instead. Tapos na ba ang klase mo? No. Umiiling ako habang nakasubsob. I have one more to go, 30 minutes from now. Okay. Matagal din siyang hindi nagsalita after that. Dahil do'y tumunghay na ako at tinignan siya. Nanghahaba ang leeg niya na parang may hinahanap o hinihintay. May kutob na ako kung sino, pero pilit ko pa rin iwinawak siya sa isipan ko. I know she's waiting for Sia. But I'm wishful thinking she couldn't make it. Salbahe ba ako? Siguro nga. Hindi ko na natiis. Sinong tinitingnan mo? Tanong ko sa kanya. Si Sia ba? Damn, I don't really want to mention her name. No, sagot niya. Umuwi na si Sia after niyang masikas ang papers niya. Sasama raw kasi bigla ang pakiramdam niya. Yes, parang nabunutan ako ng tinig. So nagkita na pala kayo ng BFF mo. I really stress out the acronym. Nope, sagot niya. Nag-text lang siya. I see. Darn, I'm happy. Sino palang hinihintay mo? Lumingon ako sa sandali sa bandang likuran ko kung saan siya tumitingin-tingin bago ko ibinalik ang paningin sa kanya. Shh! Inaabangan ko lang yung group ni na Jay. May nakapagsabi kasi sa akin na nakita na raw ito after several days ng kanyang pagkamala. What the heck? Pati ba naman si Kayla nagiging chismosa na dahil sa Jay de la Merced na yun? Bakit mo naman sila inaabangan? Gusto ko lang makita si Jay. Sagot niya. Ang sabi kasi nila, nag-iba na raw ang itsura nito. What do you mean? Nangayayat daw at sobrang pale niya. Hindi raw ito nagsasalita. Samantalang ang ingay na ingay naman niya dati. Hindi na ako nag-react. The truth is, wala naman talaga akong pakialam sa Jay na yun. Lalo pat medyo asar ako sa taong iyon. Maangas kasi sa isang yun at may pagka-bully. I really don't care about bullying bastards. Alam mo ba ang nangyari raw yun sa daddy mo? Pabulong na wika niya sa gitna ng aking pananahimik. Nangyari ang alin? Yung nawala ng ilang araw? Hindi yun. Ano? Sabi ni daddy. She's referring to her dad, Tito Luke, na biktima rin daw ang daddy mo nung babaeng nagpapakita sa junction when they were just about our age. Kunot noong tiningnan ko siya. Huwag mong sabihin na hindi mo alam. Dugtong niya. Umiling ako. Why don't you ask your dad and your mom as well? Ask who? Ayon kay Kayla, naging biktima raw ang daddy ng isang demonyo sa may junction. Isa raw itong succubus na kinuha ang katauhan ng isang babaeng namatay na. Well, I know what a succubus is. A succubus is a female demon or supernatural entity in folklore that appears in dreams and takes the form of a woman in order to seduce men, usually through sexual activity. As defined, it is an entity of folklore. Folklore refers to traditional beliefs, customs, and stories of a community, passed through the generations by word of mouth. Passed through word of mouth lang. So, ibig sabihin, sabi-sabi lang ang mga taong hindi ko naman alam kung nagsasabi ng totoo. Pwede naman kasing imbento lang o guni-guni. Baka naman kasi lasing lang si daddy nung maengkwentro niya yung tinutukol na babae. O di kaya na may imagination lang niya. Knowing him, he is such a creative and imaginative type of person. A borderline genius. My dad actually seems like a hairline away sa Sinosauria. May mga pagkakataon kasi narinig ko siyang sinasabi kay mami na may naririnig daw siyang mga bumubulong sa kanyang tenga. Sometimes meron din daw siyang nakikita sa gilid ng kanyang mga mata. Kaya nga hindi na rin ako nagtataka kung bakit may pagkaganon din si Ate Lindsay. Ano nga ba yung tinutukoy niya na meron siya? Hayun. Oo, meron daw siyang tinatawag na third eye na hindi ko naman malaman kung saan niya tinutukoy na nakalagay. As far as I'm concerned, dalawa lang ang mga mata niya. Well, that except kung mayroon siyang pigsa. To make my ranting really short, I didn't ask my dad. Why should I? Malay ko ba kung isa lang yun sa mga horror stories na madalas niya kinukwento sa amin ni Ate Lindsay simula nung mga bata pa kami. Yun pa, ang dami-daming kwento nun eh. Ang mahirap ay parati siyang sinisigundahan ni Mami na isa pa rin paniwalang paniwala sa mga katatang isip ni Daddy. Naalala ko tuloy yung kinukwento niya dati. Isa raw itong tunay na pangyayari na naganap ng mga panahong naligaw sila sa bandang norte sa paghahanap nila kay Tita Mitch, Sia's mom. Magkakasama raw sila noon na Tito Bench at Tito Luke sa Aklan.
Nang di umanay dinukot daw si Tita Mitch ng mga lignot at aswang. Si Tita Mitch, nalatagpuan rin naman daw nila di umano sa bandang Tugigaraw. Malay ko ba kung nasaan ang aklan at Tugigaraw noon? Malay ko ba na napakalayo pala ng agwat noon? Sa paano nangyari na wala siya sa aklan, pero nakita siya sa Tugigaraw. Parang ang labo, di ba? Halatang gawa-gawa lang. Hindi na ako nagtataka kung bakit mapaniwalay ni Kyla sa mga ganyang kababalagan. Ganun din kasi sina Tito Luke at Tita Det. At isa pa yung si Sia. Kaya no wonder na magkasundo sila. Ganon din sina Tito Vetch at Tita Mitch, Sia's parents. Akalain mo ba namang kasing back-upan pa nila sina Daddy at Tito Luke sa mga kwento ng misadventures nila? As if naman maniniwala ako basta-basta kung magkakampihan sila. I am a consistent honor student and din si Stars. Hindi ako bobo para basta-basta lang umayon sa kahit anong sabihin ng ibang tao. Kahit na sa mas matatanda, kahit na sa mismo mga magulang ko. Ano, tinanong mo na ba ang daddy mo? Tanong ni Kyla sa akin kinabukasan. No, nakasimangot na sagot ko habang umuupong muli sa harapan niya sa loob ng cafeteria. Ang usual na tambayan namin dalawa. Why not? Just because, period. Pinandilatan ko siya ng mga mata. What? Napakunot ang noon niya. Just because what? Just because I don't even believe in those stuff. Diretsahang sagot ko. Para ano pa nakausapin ko si daddy. Alam mo naman na tulad ng daddy mo, marami siyang kwentong hindi ko naman talaga pinaniniwalaan. Tulad na lang sa sinasabi nila na terrorize raw ng aswang ang university natin during their time. Hoy, totoo kaya yun? Nakairap na sagot niya. Ewan ko sa'yo. Sa hindi ako naniniwala eh. Kung totoo yun, bakit marami pa yung nag-aaral dito? Kung totoo yun, bakit dito nila tayo pinapapasok? Kung may mga aswang na nag-terrorize rito, hindi ba dapat pinagwalanan na tayong mag-enroll dito? Ikaw talaga, napaka-cynical mo. Noon yun, hindi ngayon. Mabuti ng cynical kesa naman mukhang tanga. Ewan ko sa'yo. Muli niya akong inirapan bago tumingin sa kanyang relo at sa bandang likuran ko kung nasaan ng direksyon ng doorway ng cafeteria. Sinong hinihintay mo? Tinanong ko na. Sino pa? Di ang BFF ko. Ang tagal nga eh. Ang sabi niya dito na lang kami magkita. May kailangan pa raw kasi siyang kausapin sa professors kasi nga diba 2 weeks late na siya for the semester. So, at talagang excited ka naman masyadong makita siya. Oo, no? Sawang-sawa na kasi ako sa pagmumukha mo. Pabiro ang pagkakasabi niya. Guwapo ka nga, pero nuknukan ka naman ng kasuplado at kahirap kausap. Puro ka academics, dahil mo pa ang daddy ko. Ganyan din daw siya nun. Buti na lang at nagbago siya. Ang boring mo tuloy kausap. Wala kang ka-excitement sa katawan. Puro ka aral, break time na aral pa rin. No wonder hanggang ngayon wala ka pa rin girlfriend. Kesa naman sa'yo, puro bulak-bulat pa ng lalaki ang naatubag mo. Tatawa-tawa ako. Alam mo bang summa cum laude ang daddy mo rito? Samantalang ikaw, halos bininitin ka na para lang makapasa. Isa kang kasiraan sa kanyang reputasyon. Alam mo ba yun? Pinukpok niya ako ng binder sa ulo ko. Ang yabang mo naman, at least na-enjoy ko ang buhay ko, no? Hindi katulad mo. I can't believe how mediocre you are. Nakangising pangasal ko pa. Puro ka kababalaghan at kalandian. Wala nang naman ang kukote. Anak ka nga ba ni Luke Arevalo? Alam mo ikaw, tumigil ka na nga. Kung ayaw mong bablock eye. Inihaya nito ang kanyang kanang kamao sa akin. Sige, suntukin mo ako. Tumatawa ko. Basta ba dalawa ang ganti ko sa iyo ha? Black eye sa dalawang mata para magmukha ka ng raccoon. Mas nilakasan ko pang pagtawa ko para lalo siyang maasar. I can't wait na dumating na si Sia. Nakangus ang ungot niya. Nakahalukik-pip. Nagmamakton. At pagdating niya, naku, hindi na kita papansining buwisit ka. Di wag, lalo akong tumawa. At wish ko lang, hindi na siya magkagusto sa'yo. Hindi naman kayo bagay. Masyado siyang maganda para isang nerd na katulad mo. Maganda, ang payat-payat nga nun, maganda. Ang tawag doon na skinny, katawang pang-model. Pang-model ng ano, ng chopstick. Humahalak-hak ako para mas lalo siyang mapito. Uy, sexy nga siya, no? Flat-chested, sabi ko habang iniipit ko ang aking mga labi. Hindi siya flat-chested. Hindi lang talaga siya nagsusuot ng fit. She's hot, no? Hindi lang siya showy. Ang hot ay yung sister niya na si Ate Zoe. Pero siya, kunwari nag-isip ako. She's not even lukewarm. Muli akong tumawa. Ang yabang mo talaga. Wish ko lang na super hot na siya ngayon at ikaw naman ang maghahabol sa kanya. It will not happen. Talaga lang ha. Sure thing. Kahit gumanda pa siya ng sobrang ganda. Sa kulit at annoying niyang yun, kahit kamukha pa niya, ang Carrot Miss Universe, I don't think I'll ever want her. Hipokrito.
Mahilig ka rin naman sa mga ganda. Oo, inaamin ko. Pero hindi naman ako basta-basta nagugoyo sa ganda lang. I need substance. I want more than a pretty face and sizzling hot body. Kung makapag-set ka naman ng standard, akala mo super gwapo ka. Gwapo ka lang, pero hindi ka super gwapo. Kaya huwag ka nga masyadong suplado dyan. Nakakairita kaya. Whatever. Nakangisi ako. Whatever din. I will state the obvious again. I'm not really looking forward to see Sia. Sure thing, I admit. She doesn't look bad at all. She has a very cute face, fair skin, very tall, around 5'6". I am only 5'7", and has an okay body. But she is terribly annoying. Something I don't really like. Hindi lang sa isang babae, kundi sa isang tao. We used to be good friends until she's changed before we finished high school. She's kind of a creepy side before she left for the States 3 years ago. Dahil wala na siyang ginawa kundi ang kulitin ako. Sundan ako kahit saan ako magpunta. Pati na rin ang may-message ako sa emails, chatroom at text. Para lang walang kahiyan ligawan ako. Yes, that is the creepiest part of it. Kababae niyang tao siya pang nanliligaw sa akin. Ayoko pa naman ng ganun. Nakaiirita. Nakabubwisit. Ang hitsura ng tao ay nagagawa ng paraan para mas maging maayos. Pero ang pag-uugali, ewan ko. Siguro, pero yun na yata ang mas mahirap solusyonan kumpara sa panlabas na kaanyuhan. Dahil ang physical na kapangitan ay naaayos ng makeup at plastic surgery. Pero ang annoying na pag-uugali, milagro. Milagro lang makakapag-ayos nun. And obviously, mas mahirap humingi ng milagro kaysa mag-makeup at magparitoke ng mukha. O ayun na si Sia. Parang kinikilig pang sabi ni Kyla. At lalong kumaway-kaway kay Sia, siguro napaparating na sa bandang likuran ko. Natutokso man akong lumingan, hindi ko na ginawa. Hinintay ko na lamang na dumaan siya sa gilid ko para umupo sa tabi ni Kyla na nasa harapan ko. Huwag lang talaga niya akong kukulitin ngayon dahil mag-walk out talaga ako. Wala akong balak makipagplastikan sa kanya kahit gaano pa siya mas gumanda. Patang tagal mo, dinig kong sabi ni Kyla sa kanya. Nakayuko ako kunwari nilalandi ang phone ko. Sorry best, malumay na sagot niya kay Kyla. Medyo sumama ulit kasi ang pakiramdam ko, kaya nagpalipas muna ako ng hilo. Nagpahangin muna ako sa bench. Are you okay? Parang namumutla ka. Kahapon ka pa ganyan ah. Oo nga. Pero ganito talaga ako kapag may ibinulong siya kay Kyla. Noon ako napatingin sa kanila. Ah, okay. Tumangutang ang sagot ni Kyla at ibinulong niya. Are you going to be okay? Kaya mo pa bang pumasok sa classes mo? Oo naman. Medyo okay na naman ako ngayon compared yesterday. Blah, blah, blah. Wow, hindi niya ako masyadong pinapansin. Sumulyap lang siya sa akin sandali. Ngumiti ng bahagya para politely acknowledge na naroon ako. Pero hindi na katulad ng dati na tatabihan at yayakapin pa niya ako para landir at kwentuhan ng kung ano-ano. She doesn't look bad at all. Mas lalo nga siyang gumanda. Nagkalaman ng konti ang kanyang pisngi. Pero